So guys, no, I just want to share itong bagong model ni Nikron. This is the Nikron PT10 EDC flashlight at yung laman ng kanyang box, ito isang user manual, tapos isang charging cord. So ayan lang siya, no. Tapos sa mismong box naman makikita natin yung data niya. Ito guys, meron siyang RGB. Tapos sa lumens naman, meron siyang maximum of 1000 lumens at kaya niya mag-run ng 45 hours. Tapos sa grams naman guys, or yung weight niya is 146 grams. So makikita natin dito guys, twist head pa rin siya, no. Ito talaga yung signature ni Nikron. Tapos dito sa gilid ng kanyang box guys is yung mga data. So dito sa box pa lang, no, halos malalaman na natin lahat ng mga important details na dapat nating malaman sa mismong flashlight. This time, no, check naman natin yung mismong flashlight. So ito yung kanyang design guys. Doon muna tayo mag-focus, no. Ayan siya. So talagang EDC yung design niya, napakaliit lang. So dito guys, sa tail niya is magnetic, no. Sample natin. Ayan guys. Magnetic siya at may goma yan, no. Kaya hindi magagasgasan kung sa kotse nyo man siya ididikit. And then dito naman guys, ito yung kanyang spotlight. Tapos yun naman yung UV light, no. Ayan. Magkatabi lang sila. Tapos dito guys, ito yung RGB niya at yung kanyang pinaka floodlight. Tapos doon naman guys is yung battery indicator. Dito naman sa gilid yung kanyang charging port. Ayan, type C. And then dito sa kanyang side meron din siyang clip, no. So pwede natin siyang isabit sa mga sinturon natin. Tapos guys, dito naman sa kanyang switch, so naka dual switch siya, no. Iba yung sa front at saka yung sa side. This time, no, beam test naman tayo. So dito muna tayo sa kanyang front light. And ito yung kanyang switch guys, no. So para mapaandar yan, single press lang to turn on and turn off guys. So ayan. Ito yung kanyang low mode. So meron siyang total of 4 mode, no. Low, medium, high, and yung kanyang turbo. So sa gear adjustment, kailangan lang natin siyang i-press and hold. Ito na yung kanyang medium guys. Tapos press and hold ulit. So ayan yung kanyang high, napakalakas na, no. And then ayan naman yung kanyang turbo mode. Actually guys, napakainit niya sa kamay, no. By the way, meron nga pala siyang memory. So kung ano yung last mode na ginamit mo, automatic nakasave yun. Pag sinindi mo siya, nakaset pa rin siya dun sa last mode na ginamit mo. And meron nga rin pala siyang quick access sa kanyang turbo mode, no. Ngayon subukan naman natin. Ayan guys, naka-turbo pa siya. Ngayon i-low natin. And then pag nag-double press tayo guys, ayun, kagad naka-access tayo dun sa pinakamalakas niya or yung kanyang turbo mode. So ngayon guys, dito naman tayo sa kanyang UV light. Para ma-access natin yan, press and hold lang hanggang ma-activate yung kanyang UV. So, eto na siya. Ayan guys. So, itong UV light niya is one mode lang. Wala siyang low or high. Pero naka-maximum brightness na kagad yan, no? This time, dito naman tayo sa kanyang side light, no? So, eto yung kanyang button para dyan. Etong sa ibaba. And then, single press lang tayo to turn on. So, eto muna yung kanyang floodlight. Ayan guys. So, actually, hindi ko pala nasabi sa inyo yung kanyang indicator, no? Try ulit natin. So, ayan guys, nakikita nyo kulay green. So, ibig sabihin yan guys, full charge pa yan. Pero pag yan, nagkulay pula na, ibig sabihin, kailangan nyo na siyang i-charge. So, ito yung kanyang low mode. And then, ito yung kanyang medium. Press and hold pa rin guys, para sa kanyang gear adjustment. So, ulit, press and hold tayo to set the high mode, no? Actually guys, itong side light niya is naka 3 mode lang. Hanggang high lang talaga siya. So, sa kanyang RGB, kailangan lang natin dyan ng double press. Double press lang tayo guys. Same button pa rin. So ayan guys. Ayan yung kanyang RGB. So kung gusto nyong palitan yung mode ng RGB nya, double press ulit. And then double press ulit. Magpapalit yan guys. Hanggang sa maset nyo yung gusto nyo, no. Ayan o. Nag-iiba-iba yung kanyang kulay. Ayan guys. Napaka-pogi. So for collection talaga siya, no. Parang nga hindi na siya EDC kung talagang iisipin mo lang, no? Kasi napaka-komplikado or napakaganda nung kanyang pagkakagawa. So, ayan lang guys, no? Mamayang gabi, subukan natin siya para makita natin yung kanyang night performance. So, stay tuned. So, yun, no? Good evening guys. The moment of truth. So, subukan na natin tong Nikron PT10. So, nandito pala tayo sa kalsada ngayon. Ayan, dito muna tayo sa kanyang spotlight. Ito guys, ito yung pinakamahina niyang mode, no? So ngayon doon naman tayo sa kanyang turbo. Ito guys, ayun yung kanyang turbo mode. So yan talaga yung liwanag niya guys, ha. Sa kanya talaga nagmumula yan. Ayun yung flashlight na hawak ko. Hindi tayo mag-focus. Ayan guys. So sa kanya talaga yan. Ayan, lakas oh.
Tignan nyo yung poste doon, no? Kitang kita talaga, pati yung malayong poste. So dito sa may fish pond, yan siya guys. Yan yung throw nya, napakalayo hanggang dun sa dulo. Kuhang kuha talaga. Sa bagay, kahit dito lang naman sa kalsada, kitang kita na yun. Ayan siya, grabing lakas. Hindi mo iisipin na ganun siya kalakas, no, sa liit niyang yan. Imagine, ayan, turn off, tapos turn on natin. Ayan, oh, layo, lakas, kitang kita yung buong kalsada. Tapos doon naman tayo sa kanyang floodlight. Ayan guys, ito yung low, medium, high. Ito guys yung kanyang floodlight na high. So dito sa bahay, ayan, oh, turn off, tapos turn on. Ay, mali. Ayan guys, as you can see, napakalakas talaga niya. Turn off, ayun ang dilim mo, tapos turn on. Ang lakas niya guys, wala akong masabi dito. Pero kung walang ilaw dyan sa kalsada, mas malakas nating makikita yung spotlight niya, no? Walang humaharang kasi nabablock siya, dahil sa liwanag ng mga ilaw sa poste. Ayan, no? Ayan guys. Pero kung siya lang mag-isa yung naanuhan ng liwanag, ayan, no? Lakas guys, oh. Kitang kita talaga. Parang araw din siya, no? Ayan, no? Kung nakikita nyo yung lumang bahay, parang nailawan din ng araw. Lakas. Sulit. Thumbs up.